I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me raise this point, maybe in the plenary this afternoon, I will raise it. Go ahead. You proceed with your statement. Senator Lacson hindi na nakapagtimpi, binanatan at sinabon si Senator Marcoleta. Tahimik pero nakakayanig ang viral na patama ni Senator Lacson kay Senator Marcoleta. Natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Maraming salamat po. May kilala ka bang politiko na maingay pero kapag tinanong sa detalye, biglang tahimik? Parang nagsasabing, the loudest in the room is the weakest. Pero paano kung mismong veteranong mababatas ang nagsabi nito? Hindi sa papyaw, kundi sunod-sunod na patama. Therefore, huwag ka munang aalis dahil sa dulo nito, maintindihan mo kung bakit ang pinakamatinding suntok ay minsan nanggagaling sa katahimikan. Kapag nonsense, manahimik ka. September 29, 2025, isang maikling linya ang pinakawalan. The best response to nonsense is silence. Simple, diretso, walang pangalan, pero sapat para pasiklabin ang social media. Sino ang tinamaan? Therefore, pinalikan ng netizens ang mga nakaraang init ng ulo sa mga pagdinig sa Senado, kung saan nagkainitan sina Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa flood control probe na laman ng balita kamakailan. Para sa konteksto ng bangayan, panoorin natin ito. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Judge? We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na dayon. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. You're playing That's robot sinasabi ko. to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bright over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Kung katahimikan ang sagot, bakit parang lumakas ang mensahe? The loudest is the weakest. September 30, 2025, sumunod ang kasabihan na ipinost ni Senator Lacson. The loudest one in the room is the weakest. Hindi raw lakas ng ingay, pero pagtakip. Kapag walang ebidensya, therefore ginagawa mong soundtrack ang yabang. Dito na nag-theory crafting ang publiko kung sino ang pinakamaingay sa mga hearing. Siya ba ang pinakamahinang argumento? Ang linya ay hindi nabanggit ng pangalan, pero ang konteksto ng mga balitang sagutan ay parang naglagay ng spotlight sa isang tao kahit wala pang direktang nabanggit. May pusa sa ibaba, may aso sa itaas. October 2, 2025, pangatlong tira. Sabi pa dito sa post, help. Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ito ba ay tumutukoy kay Congressman Kiko Barsaga sa lower house at kay Senator Marcoleta sa upper house? Ang metapora ay hindi random, pero kapag ang politika ay parang bahay na may pusa sa ibaba at aso sa itaas, sino ang nasaang palapag? Therefore, hindi lang ito tungkol sa alingaw-ngaw, ito'y mapa ng kapangyarihan. Sino ang nasa ground floor? Sino ang nasa upper floor? Ang hindi nababanggit ng pangalan ay taktika, pero kapag malinaw sa timeline at konteksto ang pinanggagalingan, hindi mo na kailangang isigaw. Therefore, pinapawisan ang mga mahilig sumabat. Dahil ang katahimikan ay may sariling amplifier, ang imahinasyon ng publiko, ang alaala ng nakitang away sa hearing at ang paulit-ulit na tanong, kung hindi ikaw ang tinamaan, bakit ka affected? Habang umiigting ang mga patutsada, umiikot ang usapan sa budget insertions at flood control, mga temang matagal nang kinakalampag ni Senator Lacson. Hindi ito simpleng bardagulan, therefore ang larong ito ay tungkol sa datos, papeles at kung sino ang kayang magpaliwanag ng walang pa-all caps. Kung malinis ang libro mo, bakit mo kailangan ng megaphone? Ang sabi, silence is the best response to nonsense. Pero bakit mas maingay ang epekto ng katahimikan? Dahil sa politika,
Therefore may dalawang uri ng ingay. Una, inggit na ingay para kunwaring malakas. Pangalawa, ebidensyang ingay. Tunog ng dokumento, resibo at sworn statements. Kapag hindi ka makapaglabas ng pangalawa, doon ka babagsak sa una at doon ka nagmumukhang mahina. Sino ang loudest? Hindi mahalaga ang pangalan dito, mahalaga ang pattern. Madaling magdeklara pero mahirap magpakita ng primary source. Madaling mag-akusa, therefore dapat ding madaling maglabas ng katibayan. Madaling magtaas ng boses, pero kapag boses na ng witness at auditor ang umalingaw-ngaw, biglang nagbabaan ang kilay. Sino-sino ang pusa at aso sa dalawang palapag at sino ang tunay na may bahay? Mapapansin, paunti-unti hindi sabay-sabay, pero bawat linya mula September 29 hanggang October 2 ay may parang poste na naglalagay ng pakod sa isang kwento. Ang ingay na hindi lakas, therefore ang tahimik na kumpiyansa ang nagkakahugis lakas. Ito ang controlled burn, hindi wildfire, kundi apoy na dinidirekta para mahayag kung alin ang totoong tuyo at alin ang basa. Kung sa politika ay may mga maingay pero mahina, sa buhay naman natin may mga sandali na parang ingay lang ang naririnig. Mga sigaw ng problema, akusasyon at panghusga. Pero ang tunay na lakas ay hindi sa yabang kaibigan, kundi sa karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos. Tulad ng sabi sa Proverbs 21 verses 2-3, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ipinapakita nito na kahit anong ingay ng tao, ang ating Panginoon Diyos tinitignan ang puso. Siya ang nagbibigay ng tunay na katarungan, biyaya at awa sa lahat. Kaya't sa halip na masilaw sa malalakas na tinig, tumingin tayo sa tinig ng ating Panginoon Hesus na puno ng pag-ibig at katotohanan. Kaibigan, baka matagal ka nang naghahanap ng tunay na katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo, pero wala ito sa tao, wala ito sa politika. Therefore, ang kapayapaan ay nasa pakikipaglapit sa ating Panginoon Hesus. Ngayon, maaari kang lumapit sa Kanya, sumuko at magtiwala, sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng pag-ibig na walang kondisyon, awa na walang hanggan, at katarungan na ganap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at ilapit niyo po kami, Panginoong Diyos, sa inyo pong anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo na siyang aming tagapagligtas. Turuan niyo po kami magtiwala sa iyong katarungan, umasa sa iyong awa at mamuhay sa iyong biyaya at pag-ibig araw-araw. Inyo pong alagaan, Panginoon, at patnubayan ang aming mga leaders, ang mga mamayang Pilipino at lahat ng tao sa mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. At patuloy niyo po kaming patnubayan at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.